Natalia POV. Yaya, when are you leaving? Busy ako sa pagpapaligo kay Rafael. Ngunit napatingin ako sa mukha nito, na seryosong nakatingin sa akin. Nalungkot ako sa isiping, ayaw niya talaga sa akin, at hindi niya talaga ako matatanggap. Bakit? Ayaw mo ba talaga sa akin bilang yaya mo? Nag-iwas siya ng tingin, at ibinaling sa ibang direksyon. Napangiti ako, nang hindi niya sagutin ang tanong ko. Because all my yaya always leaving me, malungkot na turan ito. Bigla ay nakaramdam ako ng lungkot para sa alaga ko. Kung hindi ako aalis, will you be good to me? Hindi ulit siya sumagot, at nilero ang tubig na may bula. Sa tingin ko, ay nahihirapan magtiwala si Rafael. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan niya, sa mga nakaraang yaya niya, pero sana ay maging open siya sa akin. Lumaki ako na sanay sa alaga ng ina. Kahit wala akong tatay, na nag-aruga sa akin, ay hindi ko naramdaman ang pagkukulang ni nanay. Binyanlawan ko na si Rafael. Sinuotan ko kaagad ng roba, at pinunasan ang buhok. Come, bibihisan na kita. No need yaya. I can manage. Sabi nito sa akin, at nagdire-direko na papunta sa kanyang closet. Sinundan ko lang ng tingin ang alaga ko. I can say that he has a vulnerable heart. Itinatago niya lang, sa mga kapilyuhan na ginagawa niya. Nakakaawa talaga ang mga batang hindi naaalagaan ng nanay nila, o walang kumpletong pamilya. Napabuntong hininga na lang ako, dahil alam ko ang ganitong pakiramdam. Yaya, pwede mo ulit ako ipagtimpla ng gatas. Hindi iyon utos. Napangiti ulit ako. Okay, Rafael. Maiwan na muna kita, para maipagtimpla kita ng gatas. Thanks yaya. Naglakad na ako palabas ng kwarto ni Rafael, ngunit sakto paglabas ko ng pinto, ay siya ring pagbukas ng pinto ng kwarto ni Mateo. Nagkatinginan kami. Nagkatitigan ng ilang segundo, pero ako ang unang nag-iwas ng tingin. Good afternoon, Senyorito Mateo. Ipagtitimpla ko lang ng gatas si Rafael, bati ko rito, sabay naglakad na pababa ng hagdan. Natalia, natigilan ako sa pagtawag nito sa pangalan ko. Dahan-dahan akong humarap. Ano yun senyor ito? Tanong ko kaagad. Nakita kong titig na titig ito sa akin. Titingin sa lobby ko, pagkatapos ay tititigan ang mga mata ko. Ako rin sana, ipagtimpla mo ng kape. Kain Aitan, kape ang nais. Okay po, pababa na sana ulit ako, para ipagtimpla silang mag-ama ng gatas at kape, nang tawagin na naman ni Mateo ang pangalan ko. Natalia, natigilan na naman ako sa paghakbang. Hindi pa ako nakakalingon, ay nagsalita na ulit ito. Please don't say PO, and don't call me senyor ito. Just call me, Mateo. Nanlaki ang mga mata ko, at agad ko itong nilingon, pero agad na itong tumalikod, at pumasok na sa kanyang silid. Napahawak ako sa akong dibdib. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nais kong suntukin ang dibdib ko, dahil alam kong mali itong nararamdaman ko. Napailing na lang ako, at dumiretso na sa kusina. Hindi natuloy ang pagpasok ko sa silid ni Mateo kanina dahil bumukas na ang pintuan ng kwarto ni Rafael. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Mateo, na nais kong tawanan. Naabutan kong nagmemeryenda na si Lola Soledad, kaya agad ko itong binati. Hello po Lola Soledad, bati ko rito. Nakangiti ako, ngunit kakaiba pa rin ang kabog ng dibdib ko. Natalia, you look tense. May problema ba? May ginawa na naman ba si Rafael? Nag-aalalang tanong sa akin ni Lola Soledad. Lumamlam ang mga mata, sa pag-aakalang may ginawa na naman ang apo niya sa tuhod. Wala naman po Lola, ayos lang po ako. Nais ko sanang sabihin na walang ginawa si Rafael, pero yung tatay nito meron. Ganon ba? Mabuti naman kung ganon. Halika magmeryenda ka na muna. Ayan ito sa akin. Mamaya na po. Nagpapatimpla po ng gatas si Rafael. Si Senyorito Mateo naman po, ay nagpapatimpla ng kape. Sabi ko kay Lola, kain Aitan, magkakape ang batang iyon. Nagtatakang sabi ni Lola Soledad. Tinuwanan ko na lang ang sinabi ni Lola Soledad. May mga tao talagang mahilig sa kape. Isa na siguro doon si Mateo, pero ang pagkakatanda ko, napailing na lang ako. Ayaw ko nang alalahanin pa ang nakaraan. Dumiretso na ako sa kusina. Inuna ko ang gatas ni Rafael, isinunod ko ang kape ni Mateo.
Pinagsama ko na sa isang tray L, dahil baka mabuhusan pa ako, kung pareho kong bibit-bitin ng tig-isang kamay. Sige po, Lola. Akyat na po ako, tumanggo sa akin si Lola Soledad. Dahan-dahan naman akong umakyat sa hagdan. Inuna ko ang gatas ni Rafael, ngunit pagpasok ko, ay natutulog na. Napabuntong hininga ako, kaya siguro humihingi ng gatas, ay dahil inaantok na. Natagalan naman ako, dahil sa tatay nito. Inilapag ko na lang sa mini table nito ang gatas. Baka ako na lang ang uminom nun, dahil alam kong hindi na iyon iinuman ni Rafael, kapag malamig na. Dahan-dahan ulit akong lumabas ng silid ni Rafael. Dumiretso ako sa tapat ng pinto ni Mateo. Kakatok pa lang ako, pero hindi na natuloy, dahil kusa nang bumukas iyon. Nagulat pa ako, dahil half-naked ito, at mukhang bagong ligo. Ang bilis naman niya maligo. Kape niyo po, iniabot ko dito ang tray na may laman na tasa ng kape. Tinitigan ni Mateo iyon. Akala ko, ay kukunin na niya, ngunit niluwagan lang ang pagkakabukas ng pinto. Come in, sabi pa nito. Natigilan ako, pero ilalagay ko lang naman itong kape sa table niya, pagkatapos ay aalis na rin ako. Huminga muna ako ng malalim, bago pumasok ng tuluyan sa silid ni Mateo. Wala akong makitang mesa, o kahit na anong pwedeng pagpatungan ng kape. Pakidala na lang doon sa veranda ko. Utos ni Mateo, sabay turo sa may kurtina na dinala pa ng hangin. Doon siguro ito tumatambay. Dinala ko doon ang kape niya. Meron ngang mesang maliit dito. May sigarilyo at ashtray din. So, naninigarilyo na pala siya ngayon. Did he really change? Inilapag ko doon ang kape ni Mateo. Dadalhin ko ulit ang tray palabas. Presko sa veranda niya. Malakas ang hangin kaya siguro dito siya tumatambay. Paglingon ko, ay nandoon pa rin si Mateo sa pintuan. Nakatingin sa akin, at parang binabantayan ang bawat kilos ko. Nakaramdam naman ako ng kaba, at pagkalilang sa klase ng pagtitig nito sa akin. Naroon na po ang kape nyo. Inumin nyo na po bago lumamig. Lalabas na sana ako, pero hinaranggan ni Mateo ang dinadaanan ko. Anong sabi ko sa'yo kanina? Po, gulat na sambit ko. I said, remove that poo thing. Sabi ni Mateo sabay sarado ng pinto. Napatingin ako doon, dahil nakahawak ito sa pinto. Okay, Senador. Another violation. Ha? Nagtatakang tanong ko. Ganyan ka ba talaga kabilis makalimot, Natalia? Tanong ni Mateo sa maamong mukha, at nangungusap na mga mata. Umikot ito sa harapan ko. Habang ako, ay umiiwas, kaya ako naman ngayon ang nakasandal pader. Ano bang ibig mong sabihin, Senyo? At sa isang iglap, ay ginawaran ako ni Mateo ng halik. Mas lalong idinikit ang likuran ko sa pader. Ipinulupot ang braso sa aking bewang. Hinawakan ang batok ko, upang hindi ako makawala. Habol na ang hininga ko, hindi pa rin ito tumitigil ng kakahalik sa lobby ko. I told you, drop the po, and senyor ito. Just call me, Mateo. Nakangising sabi nito, matapos bitawan ang mga lobby ko. Iniwan akong tulala, habang nakatingin ako sa malapad nitong likuran. Lumabas ako ng silid ni Mateo, habang nakahawak sa lobby. Napailing na lang ako, at muling nagbalik sa akin ang halik ng nakaraan. Kaso hindi naman na kami pwede, dahil pamilyadong tao na siya. May anak at asawa na. Nasaan kaya ang asawa ni Mateo? Bakit hindi nila kasama ng anak niya? Pagpasok ko sa silid ng alaga ko, ay tulog na tulog pa rin ito. Napatingin ako sa gatas na lumamig na. Umupo ako sa gilid ng kama nito. Pinakatitigan, at habang hinahaplos ko ang may kalagwan ng buhok. Noon, pangarap ko rin bumuo ng sariling pamilya, kasama si Mateo, ngunit hindi natupad yon, dahil bumuo na siya ng sariling pamilya, at hindi sa akin. Hindi niya ako hinintay. Hindi man lang hinintay ang paliwanag ko. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon, na ipaunawa sa kanya ang nangyari. Nag-walkout kaagad ito, at hindi na nagpakita. Well, tama lang naman ang naging desisyon ko. Siguro nga, ay hindi kami ang para sa isa't isa. Meron taong nakalaan sa kanya, at meron ding tao na nakalaan para sa akin. Napailing na lang ako sa aking iniisip. Bigla akong nakaramdam ng antok. Hindi ko namalayan, na nakatulog na pala ako sa tabi ni Rafael.
Nang magising ako, ay hindi ko maigalaw ang kamay, at paa ko. Hindi rin ako makapagsalita. Pagmulat ng mata ko, ay nagulantang ako sa hitsura ko. Nakatali ang paa at kamay ko. May busol pa ang bibig ko. Ang hagik-hak ni Rafael ang narinig ko. Nasa gilid lang ng kama, nakatingin sa akin. Lumulobo na naman ang pisngi sa kakatawa, nang makitang gising na ako. Puro ungol lang ang ginagawa ko. Hindi ako makapagsalita, at hindi ako makasigaw. Kung bakit ba naman dito pa ako nakatulog, sa kwarto nitong batang ito. Nakalimot na naman ako. Akala ko, ay wala nang gagawin sa akin. May binubuo lang palang balak. Kakaisod ko, ay nahulog ako sa kama. Ang sakit ng likod ko. Napaigik ako, ngunit wala akong magawa. What happened? Rinig kong boses ni Mateo. Pumasok siguro dito sa kwarto ng anak niya, nang makarinig ng kalabog. Nanlaki naman ang mga mata ni Mateo, nang makita ang kalagayan ko. Natalia. Hilalas nito, at agad akong dinaluhan. Tinanggal ang busaw ng bibig ko, pati na rin ang tali sa kamay at paa ko. Pakiramdam ko nang hina ako. Hindi ako makagalaw, dahil sa nararamdaman kong pananakit ng likod ko. Ano na naman bang ginawa mo, Rafael? Sigaw ni Mateo sa anak nito. Napatingin naman ako kay Rafael, at nakita kong bumakas ang takot sa cute na mukha nito. Wala naman daddy. Naglalaro lang po ako. Naglalaro. Can't you see? Nakakasakit ka na. Sigaw ni Mateo sa anak. Tama na po yan. Huwag mo nang pag-alitan ang anak mo. Okay lang ako, pinilit kong ngumiti, kahit na masakit talaga ang likuran ko. Hindi tamang sigawan ang bata. Mas okay dito kung paulit-ulit nakakausapin, dahil lalo lang silang magre-rebelde. Hindi magtatanda ang batang yan, hanggat hindi binibigyan ng leksyon. Nanlaki ang mga mata ko, nang hugatin ni Mateo ang sinturon nito mula sa pantalon. Papaluan sana nito si Rafael, ngunit pinilit kong tumayo, para pigilan ito. Hamarang ako sa harapan ng bata. Itinago ko si Rafael sa likuran ko. Huwag mong itulaloy, yan. Ako na ang bahala sa kanya. Pidjol ko rito, habang nakataas sa ere ang kamay nitong may hawak na sinturon. Paderag ni Mateo ibinagsak ang kamay. Humigpit ang hawak sa sinturon, at nag-isang linya ang mga lobby. Natakot ako para kay Rafael, dahil tiyak na lalatay iyon sa murang katawan nito. Mali si Rafael, pero mas mali ang gagawin ni Mateo, na pananakit sa sarili niyang anak. Sa susunod Natalia, huwag na huwag ka nang makikialam, sa gusto kong gawin sa anak ko. Kapag hindi nasupil yan, paulit-ulit niya lang gagawin ang ganyang bagay. Malamig ako ni Mateo na tinitigan. Nagbaba ako ng tingin. Alam kong wala akong karapatan, pero ako ang yaya ng bata. Karapatan ko na protektahan siya. Alam ko pagdating ng araw, ay magbabago din ang ugali ng batang ito. Kulang lang sa pangaral, pero alam kong hindi magiging permanente ang ugali nito. Galit na umalis si Mateo sa kwarto. Pabalyang isinarado ang pinto. Nakahinga naman ako ng maluwag. Hinarap ko si Rafael, at ipinantay ang mukha ko dito. Hindi makatingin sa akin ang bata. Bakas ang luha sa pisngi nito. Halatang umiyak at natakot din. Mukhang malaki ang takot nito sa kanyang ama. Nakikita ko naman na pinagagalitan ito ni Lola Soledad, pero hindi ko siya kinakitaan ng takot. It's okay baby, don't cry, don't cry. Niyakap ko si Rafael ng mahigpit. Hinagod ang likod ng bata, para maibsan ang takot nito. Napatingin ako sa pinto, nang bumukas iyon. Natalia, anong nangyari? Bakit galit na galit si senior ito Mateo nung bumaba? Natigilan ako sa tanong ni Belinda. Kinahapunan, ay ipinatawag kaming lahat ni Lola Soledad sa salas. Wala kaming ideya, kung bakit kami ipinatawag. Pinaupo kaming lahat, sa nakapalibot na eleganteng sofa, at parang may importanteng sasabihin. Bakit po Lola Soledad, may problema po ba? Nag-aalala agad na tanong ko, dahil hindi naman niya kami ipapatawag lahat, kung wala siyang importanteng sasabihin. Wala naman iha, nakahinga agad ako ng maluwag, sa sagot ni Lola Soledad. Magpapaalam lang ako sa inyo, dahil babalik na ulit ako sa Singapore. Nakangiting sabi ni Lola Soledad, bigla naman akong nakaramdam ng lungkot, sa sinabi ni Lola. Ganun ba Lola, bakit parang ang bilis naman po?
Ngumiti ulit si Lola sa akin. Ganun talaga Natalia, alam ko naman na hindi mo pababayaan ang apo kong si Rafael. Kaya lagay na ang loob kong bumalik na ulit doon, dahil mas maraming nangangailangan sa akin doon. Kayo, Chris Anta at Belinda, gabayan nyo, at tulungan pa rin si Natalia kay Rafael, ha? Ay syempre naman po Lola Soledad, pagsang-ayon agad nilang dalawa. Malawak ang naging pagngiti ni Lola sa amin. Maya-maya, ay tumayo na, at kailangan pa daw niyang magpahinga, dahil bukas na ang alis niya ng madaling araw. Nakaalis na silang lahat, ngunit nasasalas pa rin ako. Sana lang, ay mapanindigan ko ang hiling ni Lola Soledad. Mabigat ang katawan na tumayo ako, at tila tamad na tamad maglakad. Hindi ko na malaya na kasalubong ko pala si Mateo, dahil medyo tulala ako. Magandang gabi po, babatiin ko sana, pero nang makita ako nito, ay hindi ako pinansin, at diretso lang sa kusina. Sinundan ko siya ng tingin. Binuksan niya ang ref, saka uminom ng tubig na nasa bote ng mineral. Naging malamig ang pakikitungo ni Mateo sa akin, dahil sa naging pagtatalo namin. Naging masungit, at laging mainit ang ulo. Hindi niya ako pinapansin kagaya ngayon. Aalis ng maaga, at kung umuwi ay gabi na. Hindi man lang ba niya iniisip, na hinahanap din siya ng anak niya. Na may anak siyang naghihintay, sa loob ng pamamahay niya. Napailing na lang ako. Tuluyan na akong umakyat, at pumasok na sa aking kwarto. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gumising na ako. Gusto kong makapagpaalam muna kay Lola Soledad, bago ito tuluyang umalis ng bansa. Naghilamos muna ako at nagsipilyo, bago ako lumabas ng silid. Naabutan ko si Lola Soledad, na papasakay na sa kanyang sasakyan. Driver niya si Menard. Lola, mamimiss ko po kayo. Yakap ko kay Lola Soledad. Itinuring ko na rin siya bilang tunay na lola, dahil napakabait niya sa akin. Mamimiss din kita, Natalia. Mag-iingat kayo lagi, ha? Kapag nagka-time ulit ako, ay babalik uuwi ulit ako para silipin kayo. Ani Lola, at ginulo pa ang buhok ko, habang nakayakap pa rin ako sa kanya. Napabitaw naman ako, nang biglang lumapit si Mateo, at halikan si Lola Soledad sa pisngi, bilang pamamaalam. Sige na Lola, sumakay ka na, at baka malate ka pa sa maaga mong flight. Alright Mateo, behave, ha? Si Rafael huwag niyong pabayaan ni Natalia. Lalo ka na, dahil ikaw ang tatay ng bata, okay? Okay Granda, tatandaan ko lahat ang bilin mo. Tuluyan nang sumakay si Lola Soledad sa kotse niya. Bye Lola. Paalam ko, bago sila tuluyang lumabas ng malaking gate. Pagharap ko sa likuran ko, ay hindi ko sinasadyang mabangga sa hubad na katawan ni Mateo. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Inis na sabi nito. Sorry, sambit ni Mateo bago umalis sa harapan ko. Bakit ba kasi nasa likuran ko siya? Hindi ko naman sinasadya galit agad. Napabuntong hininga na lang ako sa inasal niya. Umakyat na lang ulit ako sa kwarto. Madilim-dilim pa, pero hindi na ako dinalaw ng antok. Panay lang ang bantong hininga ko dito sa kwarto. Maya-maya, ay napagpasyahan kong puntahan na lang si Rafael, sa kwarto niya ngunit tulog na tulog pa rin ito. Inayos ko lang ang kumot nito, at nagpasya na akong bumaba sa kusina. Maaga pa, kaya naabutan ko pang nag-aalmusal si Mateo, pero nang makita ako nito, ay agad na pinunasan ang bibig. Tumayo na, at nagmamadali nang umalis, bitbit ang kanyang attache case. Anong nangyari kay senyor ito? Nagtatakang tanong naman ni Belinda, kay Manang Chris Anta. Hayaan mo na lang siya Belinda, at huwag nang pansinin, baka nalulungkot lang sa pag-alis ni Lola Soledad. Payo naman ni Manang Chris Anta. Hindi pa nila napapansin ang presensya ko, kaya patuloy silang nag-usap. Nako, Manang, parang hindi naman si Lola Soledad ang dahilan, dahil nagsimula siyang magkaganyan, nung nakaraan. Napahinto naman si Belinda sa kanyang sasabihin, nang mapansin niya akong nakatayo na, papasok sa kinaroroonan nila. Oh, Ate Natalie, nandyan ka na pala. Good morning. Kakaalis lang ni Senyor ito Mateo. Naiilang nasabi nito, at pasimpleng ngumiti sa akin. Ah, oo, nakita ko nga, tipid na sagot ko kay Belinda. Tamang-tama Natalia, tapos na itong sinabawan na niluto ko.
Hindi na ito nahintay ni Senyor ito, dahil nagmamadali ng umalis. Ani naman ni Manang Chris Anta, na alam ko naman na ako ang dahilan, kaya hindi na nahintay. Ganun na ba siya ka-allergic sa akin? Kailangan ba humingi ako ng tawad, dahil sa pangingialam ko sa kanilang mag-ama? Naglagay sa hapagkainan ng nilagang baboy si Manang Chris Anta. Si Belinda naman, ay naglagay ng plato, at mga kubyertos. Ako naman ay nagtimpla ng juice, para sa amin, at sabay-sabay na kaming kumain. Maya-maya, ay gigisingan ko na rin si Rafael, para pakainin. Nakakamiss si Lola Soledad, no? Sayang, at mahilig talaga yon magkawang gawa, kaya laging nasa ibang bansa. Wika ni Belinda, ganyan naman sila. Kahit yang si Senyor ito Mateo, marami rin yang tinutulungan dito na bahay ampunan. Kwento naman ni Manang Chris Anta. Ngayon ko lang nalaman ang bagay na iyon. Sa bagay, hindi ko naman alam noon, na mayaman pala si Mateo. Hindi rin naman ako tumitingin sa estado sa buhay, kaya wala akong kaalam-alam, na bilyonaryo pala ang ex ko. Napatingin naman kaming lahat sa pintuan, nang tumunog ang doorbell. Ikaw na Belinda, baka bumalik si Senyor ito, utos ni Manang Chris Anta. Ako na po, Manang, sabi ko. Tumayo na ako, at dumiretso sa malawak na pintuan. 2 kamay pa ang gamit ko pagbubukas, ngunit natigilan ako, nang makita ko kung sino ang nasa tapat ng pintuan. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Gulat kong tanong, nang makita ko si Diego sa labas ng pintuan. May dala siyang malaking bag, na tila ba may malayong pupuntahan. Makatanong ka naman Natalia, hindi ba pwedeng papasukin mo na muna ako, at painumin ng tubig? Pabirong sabi niya, mukhang ang pagod siya, at uhaw, dahil siguro sa mahabang biyahe, kaya pinapasok ko na. Isa pa, kaibigan ko naman si Diego, at alam kong hindi siya masamang tao. Magandang umaga po sa inyo, bati ni Diego sa mga kasambahay. Napansin ko naman ang pagkatulala ni Belinda, habang nakatitig sa kada rating lang na si Diego. Kaibigan ko po, si Diego, pakilala ko sa kanya kina Belinda, at Manang Chris Anta. Siya naman si Belinda, at yung may edad na, ay si Manang Chris Anta. Mga kasama ko dito sa mansion. Magandang umaga din sa iyo, iho. Aba ay kagwapong bata, sigurado ka ba Natalia, na kaibigan mo lang talaga yang si Diego? Tila naniniguradong tanong ni Manang sa akin. Pinamulahan naman ako ng pisngi, dahil sa naging tanong nito sa akin. Kaibigan ko lang po talaga si Diego, Manang. Kababata ko po. Pagpipilitin ko pa. Ay ganun ba, sayang naman iha. Kayo talaga Manang, nahihiyang sambit ko. Iho, bakit ka nga pala narito? Dito ka na rin ba magtatrabaho sa Maynila? Tanong ni Manang kay Diego. Oho, sa totoo lang po, ay narito ang papeles ko, at ipakita ko raw po sa inyo. Hindi ko maintindihan, kung bakit ibinigay ni Diego kay Manang ang brown envelope, na naglalaman ng kanyang papeles. Oo, nabanggit nga ito sa akin ni Lola Soledad, napakunot naman ang noo ko, sa tinuran ni Manang Chris Anta. Ano kaya yung nabanggit sa kanya? Ano po Manang? Pakikisali ko na. Itong si Diego, ang magiging driver natin dito sa mansion, kapalit ni Manard, dahil nagpaalam na ito na uuwi na daw sa Mindoro, para makasama na daw ang pamilya. Malaki rin ang naitulong doon ni Lola Soledad, dahil nakapagtapos na ang mga anak noon, sa tulong ng matanda. Kwento pa ni Manang Chris Anta. Pero kailan pa? Bakit wala kang nasasabi sa akin? Nagtatakang tanong ko kay Diego. Bakit sa dami ng pwedeng maging driver, dito sa mansion ay si Diego pa? Wala tuloy akong kontak doon kina nanay, at isa pa maayos naman siya doon sa Batangas, bakit kaya pinili pa niyang maging driver dito? Kanina lang umaga, nakiusap ang Seniora Soledad. Hindi ko nga alam, kung paano ako nakilala nun, pero mas gusto niyang ako ang maging driver dito, para na rin daw sa kaligtasan niyo. Ayaw niyo nun, may driver na kayo, may bodyguard pa. Ani Diego, sabay pakita ng putok na muscle nito sa braso. Hoy, Belinda, tapusin mo na ang dapat mong tapusin. Huwag mong masyadong titigan si Diego, at baka matuno. Sita ni Manang Chris Anta kay Belinda, na hanggang ngayon, ay nakatulala pa rin kay Diego.
Tila natauhan naman si Belinda, at agad na sumagot kay Manang. Opo, Manang. Ang gwapo po kasi. Rinig ko pang sabi nito, bago umalis sa harapan namin. Dumiretso sa likuran, dahil hindi pa yata tapos sa pagsasampay ng damit. Natatawa na lang ako sa naging reaksyon ni Belinda, sa pagdating ni Diego. Natalia, pakihatid mo si Diego sa kanyang silid, para malayos na ang mga gamit. Pagkatapos, ay pakainin mo na. Nodlot na ang ating pagkain, natatawang sambit ni Manang. Si Belinda lang ang nakatapos, dahil napakabilis nung kumain, dagdag pa ni Manang. Patapos na rin naman ako. Konti na lang ang nasa plato ko. Siguro ay sisabayan ko na lang din sa Diego, para hindi mailang. Inihatid ko si Diego sa kanyang silid, at sinabi kong kumain na muna kami bago siya mag-ayos ng gamit. Sumunod naman kaagad sa akin. Tinapos na rin ni Manang ang kanyang pagkain, kaya kami na lang ni Diego ang natira sa hapagkainan. Yaya, who's that guy? Is he your husband? Sabay kaming napatingin ni Diego sa nagsalita. Si Rafael nakakagising lang. Agad akong tumayo, pero nauhan ako ni Diego. Mula sa dulong hagdan, ay binuhat niya sa Rafael, at iniupo na mismo, sa upuang pambata ni Rafael. Is he your husband? Ulit na tanong ni Rafael. Hindi Rafael, kaibigan ko. Si Kuya Diego mo nga pala. Siya ang bago nating driver dito, nakangiting sagot ko kay Rafael. Tumayo na ako, at ikinuha siya ng sariling plato, at mga kubyertos. Nilagyan ko na rin ng pagkain ang plato niya bago ko ibigay sa kanya. Pagkabigay ko, ay tinimplahan ko na rin ng gatas na paborito niyang inumin. Napansin ko naman, na panay ang sulyap ni Rafael kay Diego, at kapag nahuhuli naman ni Diego si Rafael, ay ngangitian naman nito ang bata, pero agad naman aalisin ni Rafael ang mga mata niya kay Diego. Para itong nahihiya, hindi siguro sanay, na may ibang tao, o lalaking nakikita dito sa loob mismo ng mansion, at kasabay pa niyang kumain. Manang Chris Anta, pwede ko po bang ipasyal si Rafael? Marunong naman po si Diego sa pasikot-sikot dito Maynila, at kapag may hindi siya alam, gagamit na lang po kami ng Google Map, paalam ko kay Manang. Hindi ko alam, kung dapat ko pang ipagpaalam kay Mateo, pero sisiguraduhin ko naman na nakabalik na kami, bago siya makauwi. Isa pa, wala naman akong kontak sa kanya, kaya hindi ko rin alam, kung paano ko ipagpapaalam sa kanya ang anak niya. Mabuti pa nga, Natalia. Lagi lang din naman nakakulong ang batang iyan dito. Mas okay na rin na makalanghap iyan ng sariwang hangin. Ngumiti ako kay Manang, dahil pareho kami ng iniisip. Hay, Belinda nga pala. Pakilala ni Belinda sa kanyang sarili kay Diego. Bahagya pa nitong isinipot sa tainga ang buhok, na aabot hanggang balikat nito. Diego, pakilala rin ni Diego, at malugod na tinanggap ang kamay ni Belinda. You can call me Bel. May pagdila pa talaga sa kanyang lobby si Belinda. Ako naman ay natatawa, sa pinaggagawa ni Belinda. Ate Belinda, what are you doing? Lahat kami ay napatingin, nang magsalita si Rafael. Nakakunot ang noo nito, at tila naiinip na. Nako, Rafael. Wala naman akong ginagawa. Tigil-tigilan mo na ang pagpapakyut kay Diego, Belinda, at baka makurot ko lang yang singit mo. Saway ni Manang, sige, Diego. Aalis na ako, nagmamadaling umalis si Belinda, na nagsign pa ng OPA kay Diego. Natakot yatang makurot sa singit ni Manang Chris Anta. Naliling na lang ako kay Belinda. Ibang-iba ito nung una kong makilala. Nakakaisang linggo pa lang ako dito, ay tila lumabas na ang pagkahilig sa mga magagandang lalaki. Masaya kaming namasyal sa parke. Si Diego ang tagabili namin ng pagkain, sa tuwing magugutom si Rafael. Pagkatapos sa parke ay nag-rides naman kami, at halatang tuwang-tuwa si Rafael. Hindi na nawala ang ngiti sa lobby nito, hanggang sa matapos na ang oras namin doon. Bago kami lumabas sa peryahan, ay pinigilan ni Rafael ang mga kamay ko, kaya napahinto ako. Yaya, can you buy me a cotton candy? Napangiti ako. Of course. Hindi pa ako tapos sa aking sasabihin, ay nagtatakbo na si Rafael, at lumapit kaagad sa tindahan ng cotton candy. Kaya pala kanina pa siya tingin ng tingin doon. Gusto naman pala, siguro ay nahihiya lang magsabi.
Sinundan namin ni Diego si Rafael, at binayaran ang binili itong cotton candy na rainbow color. Habang nasa sasakyan kami, ay tahimik na kumakain si Rafael passenger seat. Driver si Diego, at ako naman ay nasa tabi nito, pero hindi nawawaglit sa mga mata ko ang aking alaga. Nang makarating sa mansion, ay bakas pa rin sa mukha ni Rafael ang kasiyahan sa mukha. Isinubo na nitong lahat, ang natitirang cotton candy, at saka itinapon na lang ng basta sa harapan, kaya pinulot ko iyon, at itinapon ng maayos sa basurahan. Pagka-park ni Diego, ay sabay na kaming pumasok, dahil nauna na si Rafael na pumasok sa amin. Ngunit pagbungad ko pa lang sa may pintuan, ay ang galit na mukha na agad ni Mateo ang aming nadatnan. Salaitan ang tingin nito sa amin ni Diego. Sinong nagbigay sa inyo ng permiso, na ilabas ang anak ko? Halata sa tono nito, na hindi natuwa sa pagdala ko sa labas sa anak niya. Pasensya ka na, Senior ito Mateo. Ipinasyal lang naman namin si Rafael. Yes Dad Rafael, go to your room, at huwag kang lalabas, hanggat hindi ko sinasabi. Yes Daddy, malungkot na tugon ni Rafael. Nakaramdam naman ako ng awa sa alaga ko. At ikaw Natalia, umakyat ka, at mag-uusap tayo. Uunahin ko lang kausapin itong driver nyo. Malamig na turan ni Mateo sa akin. Hindi na ako nakipagtalo, dahil baka kung saan na naman mapunta ang away na ito. Tumingin ako kay Diego. Nakakaintindi naman siyang tumango sa akin. Nasa may hagdan na ako, nang magsimulang kausapin ni Mateo si Diego. Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagbigay sa'yo ng permisong pumasok sa pamamahay ko? Bungad ni Mateo. Hindi maganda ang pagkakatanong niya, kaya agad akong napalingon. Napakunot ang noo ko, nang makita silang sa tingin pa lang, ay tila naglalaban na. Bago pa sila magpambuno, ay pumagitna na ako sa kanilang dalawa. Inawat ko na kaagad si Diego, na tila hindi nagpapatinag kay Mateo. Senyor ito Mateo, ako na po ang humihingi ng paumanhin. Wala po kasi akong contact sa'yo, kaya hindi ko na naipagpaalam na ipapasyal ko si Rafael. At ito pong si Diego, ay kinuha pong driver ni Lola Soledad. Kapalit daw po ni Manong Manard, paliwanag ko, parang pareho silang walang naririnig. Tila hindi sila natitinag, at sa titigan pa lang, ay parang nagpapatayan na, kaya naman hinila ko si Diego, at inilayo ko na kay Mateo, ngunit nang malapit na kami sa silid ni Diego, ay biglang nagsalita si Mateo. Natalia, anong sinabi ko sa'yo kanina? I told you to go upstairs, right? Do I need to repeat that to you? Madilim ang aura na sabi ni Mateo, habang nakatingin sa kamay kong nakahawak sa braso ni Diego, nag-iigtinggan ang mga panga. Kaibigan ko si Diego, marami na itong naitulong, at naging sakripisyo sa akin, kaya naman ayaw ko rin na napapamahak siya. Sige na, Diego, pumasok ka na. Huwag mo nang patulan. Baka pagod lang sa trabaho, kaya nagkakaganyan, mahinang sabi ko kay Diego. Bumuntong hininga naman si Diego, bago sinaman ng tingin si Mateo, at pumasok na sa kanyang silid tulugan. Hinintay ko talaga muna siyang makapasok, bago ako umalis. Mahirap na, dahil baka kapag umalis ako, ay mauwi pa sa away ang hindi nila pagkakaintindihan. Dati pa ay mainit na ang ulo ni Mateo kay Diego, sa hindi ko malaman na dahilan, mas nadagdagan pa yata ngayon, at hindi ko rin alam kung bakit. Natalia, follow me. Napatingin ako kay Mateo nang magsalita ito, na nasa kalagatian na pala ng hagdan. Nagmamadali naman akong sumunod sa kanya. Mahirap na, at baka bumuga na naman ng apoy ang dragon. Faster! Pahabol pa nito. Oo, nandyan na. Tinakpan ko ang bibig ko, dahil medyo napalakas yata ang sagot ko. Sinisigawan mo ba ako? Nakakunot ang noo na tanong ni Mateo sa akin. Paangal na kasi ang sagot. Nakakainis na rin kas. Masyadong mainitin ang ulo. Hindi po, senyor ito. Sagot ko. Dirdiretso ako sa paglalakad. Hindi ko namalayan, na huminto pala siya, kaya napahinto rin ako. Yun nga lang, huli na, dahil nabunggo ako sa malapad nitong dibdib. Sorry po, senyor ito, agad akong lumayo. Anong sabi ko sa'yo? Po, naguguluhang sagot ko. Galit na naman siya. Nakalimutan mo na agad. Tanong ni Mateo, habang humahakbang palapit sa akin, kaya naman panay ang hakbang ko palayo.
Ha? Ano po ba yon, senyor ito? Naman Natalia, naiinis na sambit ni Mateo. Muling naglakad papalapit sa akin, at nang tumapat sa pintuan ng kwarto niya, ay agad na binuksan ang pinto. Pasok, utos ni Mateo sa akin. Napanganga ako, at napatitig lang sa kanya, na nakakunot ang noo. Hindi mo ba ako naririnig? Narinig, bahagya akong tumungo. Oh, yun naman pala, bakit hindi ka kumikilos dyan? Bingi ka ba? Tila nauubusan na ng pasensyang utos nito sa akin. Hindi, senior ito, yun naman pala, pasok na. Pero, hindi na ako nakapalag, nahilahin na ako ni Mateo, papasok sa loob ng kwarto niya. Pagkapasok, ay agad niyang isinarado, at inilock ang pinto. Teka senyo, hindi ko na naman naituloy ang sasabihin. Dahil bigla niyang tinakpan ng kamay niya ang bibig ko, at agad na idinikit ang likuran ko sa pintuan. Ang ingay mo masyado. Mamaya niyan may makarinig sa'yo, baka isipin hina-harass kita dito. Pilit kong tinanggal ang kamay ni Mateo, dahil parang nahihirapan na akong huminga. Bakit ka ba takip ng kamay sa bibig ko? Inis na sambit ko. Kung hindi ko lang siya ex, malamang tinuhad ko na yung 2 bola niya, sa pagitan ng hita niya. Ngumisi si Mateo, that's the real Natalia. Palaban, at hindi sabi ng pu. Ngayon naman, ay itinoon ni Mateo ang kamay niya, sa pintuan sa tapat yulunan ko, kaya napatingin ako sa braso niyang namumutok na sa muscle. Bakit dito ka pa nag-apply na yaya? Balak mo ba talaga ta? Kaya pati si Diego, pinasunod mo. Ano ba ito L? Interrogation room. For your information, senyor ito Mateo, hindi ako nag-apply na yaya dito, dahil sinadya ako ni Lola Soledad sa bahay ko mismo, para alagaan ang anak mo. At si Diego, ganun din. Pinuntahan din daw siya ni Yaya Soledad doon, bago dumiretso sa airport. Paanggel na sagot ko, bago ako humalukip-kap. Natatakpan ng katawan ni Mateo ang view ko, kaya wala akong nakikita, kundi ang maskulado niyang dibdib. Really? So paano kayo nagkakilala ni Grandma? At bakit Lola ang tawag mo sa kanya? Dinalawang kamay na ni Mateo ang pagtuon sa pader, at mas inilapit ang mukha sa akin, dahilan para mapatungo ako. Mahabang kwento. At kung wala ka ng kailangan sa akin, ay lalabas na ako. Sandali, hindi pa tayo tapos mag-usap. Pidgel ni Mateo sa akin, at mas idiniin ako sa pintuan. Sinalubong ko ang tingin niya. Tiningnan niya rin ako, na parang kinakabisado ang buong parte mukha ko. May relasyon ba kayo ni Diego? Nanlaki ang mga mata ko sa tanong ni Mateo. Paano mo nasabi yan, ha? Mukha ba kaming may relasyon sa paningin mo? Hilok away, at inalis ang pagkakatuon ng kamay sa pader. Ngayon ay sa bintana naman nakatuon ang mga kamay ni Mateo, habang nakatanaw sa labas. Nung paalis ka papuntang ibang bansa, lalapitin sana kita, kaso. Tila nabitin ako sa sasabihin ni Mateo, nang ihinto niya ang kanyang pagsasalita. Yun ang araw na hinahanap ko siya sa paligid, pero hanggang nakaalis na ako, ay wala pa ring Mateo na nagpakita sa akin. Sobrang dismayado ako nung time na yon, lalo na nung nabalitaan ko na nag-asawa na siya, at nagpakasal na. So, ngayon alam ko na nakatali na siya, at mahirap nang makawala pa sa isang relasyon. I saw you and Diego hugging each other, kumuyam ang kamao ni Mateo. Do I need to explain myself to him? Para saan pa? Wala na rin namang mababago sa nakaraan, sorry, pero mali ang iniisip mo, at isa pa wala na rin namang silbing magpaliwanag pa ako sa'yo, dahil matagal na tayong tapos. Our relationship now, is you're my boss, and I'm just a nanny of your son. Wika ni Natalia. At dito na po nagtatapos, 3 kabanata, ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.